Sa harap ng pinto ng ICU, nakatayo si Noah na baka sa mukha ang pagod at pagkabalisa. Ilang beses na siyang pumunta doon, ngunit ni minsan hindi siya pinayagan ni Rosario na makita si Connor. Bumigat ang kanyang paghinga nang makita niya si Rosario na nakatayo sa bungad ng pinto. Malamig ang ekspresyon at matalim ang mga mata, para bang may mataas na pader na itinayo upang hindi siya makalapit. Rosario, mahina at pausang simula ni Noah. Gusto ko lang sanang makita si Connor, kahit na sandali lang. Anak ko rin siya. Umiling si Rosario ng marahan, walang anumang pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Huli ka na, Noah. Hindi ka na kailangan ni Connor. Alam ko nagkamali ako, wika ni Noah. Nakayukot pilit nagpapakumbaba. Hindi ko alam na anak ko si Connor. Kung alam ko lang noon, hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. Bahagyan na pasinghap si Rosario. Tila ba walang halaga sa kanyang mga sinabi ni Noah. Hindi mo naintindihan, Noah. Lahat ng to nangyari dahil sa ego mo. Sa tingin mo, kaya pa kitang pagkatiwalaan matapos ang lahat? Parang piniga ang dibdib ni Noah sa mga salitang iyon. Pinagdikit niya mga palad at tinitigan si Rosario ng buong pagmamakaawa. Pakiusap, Rosario, kahit na ilang minuto lang. Pasilipin mo lang ako, hindi ko man lang siya lubos na nakilala bilang ama niya. Nanatiling tahimik si Rosario bago tuluyang umiwas ng tingin. Noah, sawa na ako makita ka nagpapanggap na may pakialam. Hindi kailangan ni Connor ang isang ama na lumalapit lang kapag nasa bingit ng kamatayan ng anak niya. Kung ganun, hayaan mo kong itamang lahat. Mananatili ako sa tabi niya. Hindi na ako aalis. Pangako. Halos desperado ng tinig ni Noah. Nakapamewang si Rosario. Matigas pa rin ang muka. Pangako. Aniya na may halong pang-uuyam. Akala mo ba, mabubura ng salitang yan ang lahat ng sugat na iniwan mo? Sa tingin mo, dahil lang nakayupo ka dito, babalik sa dati ang lahat? Nanahimik si Noah, ramdam ang unti-unting pagliit ng kanyang mundo. Alam niyang hindi basta-bastang magbabago ang puso ni Rosario sa ilang pangungusap lang. Ngunit may tinig sa loob niya na nagsusumigaw na huwag sumuko, hanggang sa tuluyang siyang lumuhod sa harap ni Rosario. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit wala na siyang pakialam sa kanyang dangal. Rosario, pinapakiusap ko. Bilang ama, pasilipin mo lang ako kay Connor kung hindi para sa akin, para man lamang sa kanya. Kailangan niyang tatay niya. Lalo na ngayon. Napakagatlabi si Rosario. Tila nag-aalangan sandali ngunit kagad ding nabawi ang kontrol sa sarili. Hindi, Noah. Hindi ka papasok. Malakas si Connor kahit nawala ka. Ikaw lang ang magdadala ng panibagong sakit sa buhay niya. Yumuko si Noah. Hindi na napigilan ng mga luhang tuluyang bumagsak. Rosario, alam ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero si Connor, anak ko siya. Gusto ko lang masigurong maayos siya. Huminga ng malalim si Rosario. Pilit tinatagong pamumuon ng luha sa kanyang mga mata. Tama na, Noah. Ang hiling mo'y gugulo lang sa tahimik na buhay namin. Ayos na kami ni Connor kahit nawala ka. Rosario, pakiusap. Umalis ka na, Noah. Malamig na putil ni Rosario. Wala ka ng lugar dito. Sarado ng nakaraan. Huwag mo nang pahirapan pa. Napaupo na lang si Noah sa sahig, tulalang nakatingin sa kawalan. Ramdam niya ang lalim ng sakit, ngunit wala na siyang magawa. Alam niyang bunga ng sarili niyang mga desisyon ng lahat ng ito. Gayunman, bilang ama ni Connor, may bahagi sa kanya na gustong lumaban pa. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, lumapit ang dalawang bodyguard ni Rosario at marahang hinawakan ang magkabilang braso niya. Dahan-dahan nila siyang itinayo, para bang hinihiling na umalis na siya. Hayaan niyo na lang ako manatili. Mahina't halos pabulong niyang sambit. Gusto ko lang makita ang anak ko. Umiwas ng tingin si Rosario. Pilit hindi tinitingnan si Noah habang hinahatak palayo ng mga bodyguard. Namumuon na rin ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya yon. Nang tuluyang mailayo si Noah, huminga siya ng malalim. Ramdam ang punit sa kanyang puso. Ngunit para sa kanya, ito nang pasya niya. Ang nakaraan ay hindi na dapat bumalik kahit pangkapalit ito ay patigasin palalong kanyang puso. Kinabukasan pinilit ni Noah na pigilan ang emosyon habang nakatayo sa tabi ng kama ni Connor. Suot ang uniform ng nurse na hiniram niya para makalusot ng hindi mahalata. Sa harap niya, nakahiga si Connor na mahina, balot ng mga tubo at kagamitang medikal na tila tumutusok sa puso ni Noah. Maingat niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Mahigpit,
ngunit puno ng pag-iingat na para bang ayaw niyang masaktan ito. Connor, si Daddy to anak, bulong ni Noah. Puno ng damdamin at pilit pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. Dahan-dahang gumalaw ang talukap ni Connor at ilang sandali pa'y bumukas ang maliliit nitong mata. Mahina ngunit malinaw ang titig nito sa lalaking humahawak sa kanyang kamay. Kumilos ang tuyong labi ng bata. Tito, Tito Noah, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Connor. Tinatawag pa rin siyang tito na matagal niya nang hinahangaan. Bahagyang ngumiti si Noah. Kahit pakaramdam niya, tinaga ang puso niya sa tawag na yon. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Connor. Pinaglalaruan ang malambot nitong buhok. Connor, may sasabihin ako sa'yo. Malumanay niyang wika. Namilog ng kaunti ang mata ni Connor. Halatang nagulat sa narinig. Daddy, ulit nito, puno ng pagtataka. Tumango si Noah, pinipigil pa rin ang luha. Oo, Connor, hindi lang ako dito. Ako ang tatay mo. Pasensya ka na kung hindi ako nakasama sa'yo simula pa noon. Mahina ngunit masayang ngumiti si Connor. Tatay, totoo? Ikaw talaga ang tatay ko? Muling tumango si Noah. Ngunit ngayon na hindi niya na napigilan ang pagbagsak ng luha. Yumuko siya tinalikan sa noo ang anak. Oo anak, ako ang tatay mo. At hindi na kita iiwan. Parang nabuhayan ng dugo ang mukha ni Connor. Kumikislap ang mga mata sa tuwa. Sa natitira nitong lakas, inunat niya ang maliit na kamay at hinaplos ang mukha ni Noah. Matagal ko nang gustong magkaroon ng tatay. Lagi kong tinatanong si Mommy pero sabi niya malayo raw si Daddy. Napangiti si Noah ng mapait. Tila hinahaplos ng sakit ang puso niya sa inosenteng pag-amin ng anak. Pasensya na, Connor. Ang tanga-tanga ko na hindi ko kagad nalaman. Pero simula ngayon, palagi na ako nandito para sa'yo. Dahan-dahang tumango si Connor, nakatitig sa ama ng may paghanga. Hindi ka naaalis? Hindi na, pangako. Matatag na sagot ni Noah. Puno ng paninindigan, sandaling nagkatitigan ng mag-ama. Kapwa mahigpit ang hawak sa isa't isa. Para bang ayaw na maghiwalay. Ngunit biglang bumukas ang pinto at kapwa sila napalingon. Nakatayo doon si Rosario, nangangalit ang mukha at puno ng galit ang mga mata. Diretsong tingin niya kay Noah na mahigpit pa rin nakahawak sa kamay ni Connor. Noah! Sigaw ni Rosario, puno ng puot. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo, lumayo ka kay Connor. Dahan-dahang tumayo si Noah, ngunit hindi binitawan ng kamay ng anak. Rosario, makinig ka. Hindi ko na kayang magpanggap. Anak ko si Connor at gusto ko manatili sa tabi niya. Wala kang karapatan na hindi mo nga alam na buhay siya nitong lahat ng taon. Ako ang palagi nandito para sa kanya. Ngayon ka lang dumating, anong karapatan mo? Matalim na balik ni Rosario. Naramdaman ni Connor ang tensyon kaya lalo niyang hinigpitan ng kapit sa kamay ng ama. Mommy, Daddy, mahina nitong sambit tila nagmamakaawa. Napatingin si Rosario sa anak at tila nabasag ang puso niya sa nakita. Isang batang sugatan ngunit puno pa rin ng pag-asa. Ngunit tayo niyang magmukhang mahina. Binalik niyang tingin kay Noah. Umalis ka na Noah, huwag mo nang gawing mas mahirap ito. Lumapit si Noah, seryoso ang muka. Rosario, pakiusap. Para ito kay Connor, karapatan niyang malaman kung sino nga man niya. Karapatan niya magkaroon ng amang nagmamahal sa kanya. Napasinghap si Rosario. Tigilan mo na yung pagpapanggap Noah, guilt lang yan. Hindi pagmamahal, umiling si Noah, matindi ang titig. Hindi lang ito guilt Rosario, mahal ko siya bilang anak ko. At gusto kong patunayan yun. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Matamang tumitig si Rosario. Naguguluhan. Sa isang banda, gusto niyang protektahan si Connor mula kay Noah. Ngunit sa kabilang banda, ramdam niyang pagsusumamo ng anak na makilalang ama nito. Mommy, payagan mo si Daddy. Gusto ko si Daddy dito. Pakiusap ni Connor na puno ng pag-asa. Napakagatlabi si Rosario. Halatang nag-aalangan. Sa huli, napabuntong hininga siya at bahagyang tumango. Bagaman nanatiling matigas ang mukha. Sige, pero sandali lang. Pagkatapos nito, wala ka na sa buhay namin, Noah. Bahagyang ngumiti si Noah, lubusang pasasalamat kahit na maliit na hakbang pa lamang ito. Salamat, Rosario. Pangako hindi ko bibiguin si Connor. Pinipigilan ng galit at kirot sa dibdib. Tumalikod si Rosario at lumabas ng kwarto, nabigat ang bawat hakbang. Sa kaibuturan ng puso niya, may takot na baka lalo pang masaktan si Connor sa pagbabalik ni Noah.
Pagkaalis ni Rosario, muling naupo si Noah sa tabi ng anak at hinawakan ng kamay nito. O anak, nandito na si Daddy. Gaya ng gusto mo. Mahina ngunit masayang ngumiti si Connor at tumango. Dad, pag gumaling na ako, pwede ba tayo maglaro? Ngumiti ng malapad si Noah, halos mapaluhang muli. Siyempre, dadalhin pa kita kahit saan mo gusto. Pumikit sandali si Connor, ninanamnamang init ng kamay ng ama. I love you, mahina't halos pabulong. Mahal din kita, Connor. Sobra kitang mahal. Sa labas ng silid nakasandal si Rosario sa pader. Malayo ang tingin. Sa kabila ng galit may kumakalmot sa puso niya. Ang posibilidad na baka lang gusto talagang manatili ni Noah para kay Connor. Ngunit hindi siya nangangahas na umasa. Dahil takot siyang masaktan muli. Huminga ng malalim si Noah habang nakatitig kay Connor saka ngumiti ng may init. Kahit na mabigat ang dibdib niya sa pag-iwan sa anak, alam niyang hindi siya maaring manatili ng matagal. Ngunit kahit papano, natupad niyang pangako niyang samahan si Connor. Kahit na panandalian lang. Anak, kailangan nang umalis ni Daddy pero babalik si Daddy para bisitahin si Connor mamaya. Mahinahon, ngunit mariin niyang wika. Pilit na nagbibigay ng kapanatagan kay Connor na halatang mahina pa. Tumingin si Connor sa kanya na may pag-asa sa mga mata. Babalik po talaga si Daddy, hindi ba? Tumango si Noah, pinipigil ang emosyon na gustong sumabog. Oo naman Connor, nangako si Daddy, sagot niya. Sabay haplos sa ulo ng anak bago tumayot lumakad palayo. Pagbukas niya ng pinto ng ICU at paglabas, nagulat siyang makita si Rosario na nakatayo sa pasilyo, naghihintay. Matatalim ang tingin nito, puno ng pagdududa, wari ayaw pa rin tanggapin na gusto ni Noah. Muling mapalapit kay Connor, sandali siyang natahimik. Saka nagbigay ng malit na ngiti bilang pasasalamat. Salamat Rosario sa pagpapaubayang makita ko si Connor. Masaya ako na binigyan mo ko ng pagkakataon. Tapat na sabi ni Noah kahit na halatang hindi lumambot ang mukha ni Rosario. Sinulyapan siya ni Rosario na may halong galit. Bahagyang nakataas ang kilay na tila nagsasabing wala siyang tiwala dito. Huwag kang magkamali ng akala, Noah. Ginawa ko lang to dahil si Connor ang may gusto. Hindi dahil nagtitiwala ko sa'yo. Tumango si Noah. Tinanggap ang malamig na tugon ng walang pagtutol. Alam niyang may karapatan si Rosario sa nararamdaman nito. Lalo na matapos ang lahat na nangyari. Naiintindihan ko Rosario. Alam kong mahirap para sa'yo na paniwalaan ang mga intensyon ko. Pero si Connor, anak natin siya. Kailangan niya tayong dalawa. Napabuntong hininga ng malalim si Rosario. Diretsong tingin kay Noah, puno ng galit na matagal ng kinikim-kim. Pagkatapos ng lahat ng taong pagkawala mo, bigla ka nalang susulpot at aakalain mo pwede kang pumasok sa buhay ni Connor na parang walang nangyari. Wala kang alam sa sakit na pinagdaanan ko. Bubukas sana ang bibig ni Noah para magpaliwanag. Handang sabihin ang totoong dahilan kung bakit niya pinagtaksilan si Rosario noon. Ngunit napagtanto niyang walang saysay ang pagbabalik sa nakaraan. Hindi makikinig si Rosario. At lalo na, masisirang pagkakataon niya. Patawarin mo ko Rosario. Sana balang araw, magawa mo rin akong patawarin. Malumanin niyang sabi. Halos lamunin ng guilt ang kanyang tinig. Iniwas ni Rosario ang tingin. Iritadong irita. Huwag kang umasa ng sobra Noah. Patawad, kahit naisipin ka lang nasusuka na ako. Matalim nitong sagot bago siya lampasan at tumungo sa ICU kung saan ililipat na si Connor sa regular na kwarto. Nanatili lang si Noah sa kinatatayuan niya. Pinagmamasdan ng papalayong likod ni Rosario na hindi man lang lumingon. Masakit ngunit alam niyang bunga ito ng sariling pagkakamali. Yumuko siya, mahigpit na pinagdikit ang mga palad. Sinusubukang pigilan ng kirot sa puso. Nagpaiwan siya sa pasilyo. Umaasang masisilayan si Connor sa paglipat nito. Ngunit nang dumating ang grupo ng mga nurse at kasabay nilang naglalakad si Rosario, agad nitong napansin ang presensya ni Noah at mabilis na iniwas ang tingin. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita o lumapit. Tila wala siyang karapatan sa paningin nito. Rosario. Mahina niyang tawag, ngunit hindi man lang lumingon si Rosario. Patuloy ito naglakad katabi ni Connor at sinanyasan pang bodyguard para hadlangan siya. Lumapit ang bodyguard at tinapunan siya ng malamig na tingin. Pasensya na po sir, pinag-utos ni Ma'am Rosario na huwag kayong lumapit. Walang emosyon itong sabi. Tumango na lang si Noah, walang saysay ang magpilit. Umatras siya, pinagmamasdan mula sa malayo habang dinadala si Connor palayo. Kasabay ng malamig na presensya ni Rosario na lalong nagpapabigat sa dibdib niya. Pagkaalis ng grupo, nanatili siyang nakatayo sa ngayon ay tahimik na pasilyo.
Nilamon siya ng lungkot at pagsisisi. Sumandal siya sa pader. Hinagod ang mukha at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Alam niyang kailangan niyang magsumikap kung gusto niyang maging bahagi ng buhay ni Connor. Ngunit kaakibat noon ang anino ng kanyang mga kasalanan sa nakaraan at si Rosario na hindi basta-bastang bibitaw sa galit nito. Sa mabagal na hakbang, lumabas siya ng ospital. Ngunit sa puso niya, nanumpa siyang babalik kahit na mahirap. Ipagpapatuloy niya ang laban, wala nang mas mahalaga pa sa kanya ngayon kaysa kay Connor. Ang anak na matagal niyang hinahanap, ang batang ni hindi niya alam na umiiral noon. Sa loob ng bagong kwarto, nakaupo si Rosario sa tabi ni Connor, na nakahiga na sa bagong kama. Hawak niyang kamay ng anak, pinagmamasdan ng mukha nitong maputla pa, ngunit unti-unti nang may sigla. "Mommy, masaya po ako na si Uncle Noah palang daddy ko," biglang wika ni Connor. Mahina ngunit puno ng pag-asa. Bahagyang ngumiti si Rosario. Pinipigilan ng luhang gustong pumatak. Ayaw niyang masaktan ulit ang anak. Ayaw niyang maranasan ni Connor ang pagkadismaya sa parehong taong minsan nang sumira sa kanila. "Oo anak, pasensya na si mommy at hindi ka agad sinabi. Kapag lumaki ka na, maintindihan mo rin." Tumango si Connor kahit na medyo litong-lito pa. "Opo mommy, nangako si daddy na babalik. Masaya po ako na nandito si daddy." Tahimik si Rosario, mabilis ang tibok ng puso sa inosente ngunit matalim na hiling ni Connor. Mas sinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak. Ang mahalaga ngayon, gumaling na muna si Connor kapag hindi busy si daddy. Babalik din siya para bisitahin ka. Mahinang tumango si Connor. Saka pinikit ang mga mata, pagod na pagod sa emosyon at pangyayaring kumiliti sa lakas niya. Nanatiling nakaupo si Rosario sa tabi niya. Pinagmamasdan siya na may magkahalong damdamin. Tahimik siyang nanalangin na sana maging sapat ang lakas niya para protektahan si Connor sa anumang panganib na posibleng idulot ni Noah. Sa labas, wala na si Noah, ngunit nanatiling anino ng presensya nito sa isipan ni Rosario, kasama ng mga alaala na sana'y matagal niya nang kinalimutan. "Kailangan ko pa bang ipaglaban si Rosario?" Bulong ni Noah sa sarili. Para kay Connor, pero mapapatawad pa kaya niya ako? Nasa gitna siya ng matinding pag-aalilangan. Gustong lumaban, ngunit pinipigilan ng lamig na pagtrato ni Rosario. Ngunit sa huli, naisip niyang wala namang mawawala kung susubukan. Para kay Connor, hindi ba? Matatag ang bawat hakbang ni Noah nang pumasok siya sa istasyon ng pulis. Hawak niya sa isang kamay ang mga papeles ng diborsyo. Nakakakuha lang niya mula sa tanggapan ng rehistro. Lahat ng desisyon ay nagawa na. Lahat ng tungkol sa kanila ni Amari ay kailangan ng matapos. Nakatitig siya sa pintuan patungo sa selda ni Amari. Huminto sandali upang humugot ng hininga bago kumatok. "Pasok," wika ng tinig mula sa loob. Binuksan ni Noah ang pinto at pumasok. Sinalubong siya ng matalim na tingin ni Amari na nakaupo sa makitid na upuan ng selda. Namumutawi sa mga mata nitong inis at puot habang suot pa rin ang uniform ng bilanggo. Parang handa na siyang pagkikita nilang iyon, ngunit walang makapaghahanda sa kanya sa mga salitang bibitawan ni Noah. Lumapit si Noah at nilapag ang mga papeles ng diborsyo sa mesa sa harap ni Amari. "Amari, itong mga papeles ng diborsyo natin. Pirmahan mo na para matapos ng lahat." Tinitigan ni Amari ang dokumento saka siya tinignan ni Noah na may galit na titig. "Akala mo ba basta ko nalang pipirmahan yan?" Singhal ni Amari. Hindi ako bastang papayag na hiwalayan mo ko. Maaring ayaw mo na sa akin, pero may karapatan pa rin ako na maging asawa mo." Napabuntong hininga si Noah. Pinipigil ang kanyang emosyon. "Amari, nasa dulo na tayo ng daan. Alam mo kung bakit nauwi sa ganito. Sina Rosario at Connor silang pinakamahalaga ngayon. Gusto ko nang matapos ang lahat. Pirmahan mo na, pakiusap." Sandaling natahimik si Amari bago mapangising marahan. "Madali lang sabihin yan, hindi ba? Pero hindi ko bastang pipirmahan yan. Gusto mo akong makalaya, hindi ba?" Napasinghap si Noah, bahagyang lumaki ang mga mata. "Anong ibig mo sabihin?" "Tingnan mo Noah, simula ang sabi ni Amari na may tusong ngiti. Gusto kong makalabas dito. Kung talagang gusto mo ng diborsyo, pipirmahan ko yan pero sa isang kondisyon. Ayusin mo para makalabas ako sa kulungan." Ramdam ni Noah ang pag-init ng dugo niya. "Amari, alam mong hindi pwedeng ganun. Kailangang pagbayaran mong ginawa mo." Ngumiti si Amari na may panunuya. Kumikislap ang mga mata sa tila panalo. "Akala mo ba natatakot ako sa kulungan? Pero alam kong gusto mo na ring matapos ang lahat. Gusto mong bumalik kay Rosario, hindi ba? Alam kong mahal mo pa rin siya."
Kung talagang gusto mo siya, gawin mo to para sa akin. Kailangan kong makalaya, Noah. Pipirmahan kong diborsyo pero kung susundin mo lang ang gusto ko. Napakuyom ng kamao si Noah. Pilit pinipigil ang galit na sasabog na. Wala ka talagang hiya, Amari. Aniya sa mabigat na tinig. Ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi ko hayaang patuloy mo pang sirain ang buhay ko. Sobra ng pagkaantala ko. Panahon ng wakasan ng lahat. Ngunit hindi natinag si Amari. Nanatili itong matigas, nakatitig kay Noah ng may hamon. Gusto mo kong mawala sa buhay mo, hindi ba? Alam ko yan. Kaya gawin mo na lang ang sinasabi ko. Pagkatapos nun, makakasama mo na si Rosario at ang anak mo ng masaya. Tahimik na tinitigan ni Noah si Amari na may matinding puot. Nag-uumapaw ang galit at pagkadismaya sa puso niya. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Amari. Tungkol ito sa kinabukasan namin at ng anak namin. Mariin niyang sabi. Tumayo si Amari mula sa upuan at lumapit sa rehas. Ipinatong ang mga kamay doon habang walang mabasang ekspresyon sa muka. At yan din ang gusto ko, Noah. Gusto kong makita kang nakakulong sa sitwasyong ito. Maaaring nakalimutan mo na ako pero hindi kita basta-bastang pakakawalan. Matalim ang tingin ni Noah habang humihinga ng malalim. Sinusubukan manatiling kalmado. Amari, winasak mo ng lahat. Ayoko nang makipag-ugnayan sa'yo pero hindi ko rin hayaang patuloy mo sirain ang buhay ko. At ang buhay ng anak ko. Tumawa lang si Amari. Tila nasisiyahan sa reaksyon nito. Gawin mo na lang ang gusto ko, Noah. Kalayaan lang ang hinihingi ko. Pirmahan natin ang diborsyo at makakalabas ako pero kung hindi, mananatili ako dito at alam mo kung anong maaaring mangyari. Napakagatlabi si Noah, pinipigilan ng puot. Para siyang naiipis sa imposibleng sitwasyon, ngunit sa nakikita niyang patuloy na paglalaro ng Amari sa kanyang damdamin, alam niyang ang tanging paraan para matapos to ay ang pagpayag sa kondisyon nito. Kahit labag sa kalooban niya. Sige, mabigat ang tinig ni Noah. Puno ng pagkadismaya. Aasikasuhin kong paglaya mo, pero pagkatapos ito, tapos na. Hindi ka na muling makikialam sa buhay ko. Ngumiti si Amari sa tagumpay, bagamat may bahid pa rin ng sakit sa kanyang mga mata. Ganyan ang gusto ko, pero tandaan mo, Noah, nandito pa rin ako. Kaya mag-ingat ka, marami akong alam na pwedeng sumira sa buhay mo. At alam mong totoo yan. Ramdam ni Noah ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sawa na ako sa mga laro mo, Amari. Ito na ang huling pagkakataon. Tumawa lang si Amari. Tila tsak na hawak pa rin ang sitwasyon. Tignan na lang natin, Noah. Hintayin kita sa labas at sisiguraduhin kong hindi na muling magiging pareho ang buhay mo. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Ramdam ang bigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Alam niya nakipagkasundo siya kay Amari sa isang bagay na maaaring magdulot ng mas malalim na sugat sa kanyang buhay. Pero sa sandaling yon, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang tanging pag-asa niya ito na ang huling hakbang para tuluyan ng matapos ang kaguluhang bumabalot sa kanyang mundo. Ano kayang mangyayari ngayong nakipagkasundo si Noah kay Amari? Sa kalayaan nito kapalit ng pakikipagdiborsyo nito sa kanya. Dito na kaya matatapos ang kasamaan ni Amari at matatanggap na ni Rosario si Noah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.